Panginoon, Lord, sa iyong kabutihan. Hallelujah and amen. Praise God. Before we'll party go on, ay mayroon po tayong mga kahilingan sa Panginoon. Is there any prayer request before we'll go, Father? Praise God. At kung wala pong prayer request, tayo po ay magpatuloy na po sa Panginoon. Praise God. At ang ating pong paksa ngayon ay final warning. And God's judgment is here. And sabi po sa Ezekiel chapter 3 verse 18 and 19. Ezekiel chapter 3 verse 18 and 19. Praise God. And sabi po sa banal na kasulatan, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Sa Tagalog po, kapag sinasabi kong tiyak na mamatay ang mamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong iyon ay mamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit panagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Sa verse 19, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan, mamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yon pananagutan. Tayo po ay manalangin na Diyos makapangyarihan, makapagpalang Ama, Ikaw ang Diyos na mahimala, Panginoon, na nagbibigay buhay, nagbigay ng kagalingan, kalakasan at himala po, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, mayroong kang layunin sa bawat isa. Mayroong kang po, Panginoon, hangarin po, Panginoon. Mayroong kami pamagawa sa bawat isa nang magbigay ng warning o babala sa bawat isa na hindi pa po nakilala sa iyo o tumatalikod man sa iyo o mga nag-backslide man sa iyo, magbalik loob sa iyo habang hindi pa huli ang lahat po, Panginoon Lord. O God, wala kaming panagutan sa kanila upang magbigay ng babala sa kanila upang ikaw po, Panginoon, ay magliligtas po, Panginoon. Naniniwala kami po, Panginoon, malapit ka ng darating po, Panginoon. Ano man mga sagabal hadlang aming pong sinasaway. In the name of Jesus, in the name of Jesus, let the power of the Holy Spirit, Panginoon, flow to everyone, Panginoon, Lord. Bind Satan in Jesus' name. By the evil person, Satan, in Jesus' name, pour out the Holy Ghost and fire. Let your Shekinah glory dwell upon this place, my dearest God. We give you praise, O God. We give you glory in Jesus' name. In Jesus' name. Let us sabi, in Jesus' name. Shall we clap our hands to the Lord once again? Palakpakan natin, Panginoon. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. At kamay natin ang ating katabi, sabi natin ay ang katapusan ng mga babala o final warning. Kaya magbigay po tayo ng final warning o katapusan ng babala. Kapag hindi po sila makinig at hindi sila sumunod sa babala, wala na tayong pananagutan sapagkat tayo po ay nagbigay ng warning o isang babala. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Dahil ang mundo ngayon ay nagugulumihanan at natataranta sa mga pangyayari sa mundong ito. Kaya nais po ng Panginoon na ikaw na nakilala sa Panginoon, ako na nakilala sa Panginoon ay magbigay ng warning, katapusan ng warning o the final warning dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagbigay po sa atin ang paalala na
andyan na po ang mga pangyayari sa mundong ito. Kaya ikaw at ako mayroon pong tungkulin sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may tungkulin po tayo sa Panginoon na magbigay ng final warning sa bawat isa. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hindi po nais ng Diyos na mapahamak po tayo. Gusto po ng Panginoon na maliligtas po tayo kung tayo po ay makinig sa babala at sumunod sa mga alituntunin po ng ating Panginoon. Hindi po nais na saktan po kayo, hindi po nais na Panginoon, Lord, ipaparawara kayo para po sa ating kabutihan, kaya po tayo ay nagbibigay ng babala. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Nais po ng Panginoon tayo po ay maliligtas para mapabuti ang ating kalagayan. Kaya ang Panginoon ay nagsasabi ay, ikaw bilang nakakilala sa Panginoon, nakaalam sa tama at mali, at kailangan ka magbigay ng final warning. Amen ba? Dahil na sinabi po sa Luke chapter 21 verse 26, ang pagdating ng Panginoon, ang tao po ay nagpapanik. Ibig sabihin ay natataranta. Sila po ay parito na kung anong gagawin para po sila po ay makatakas at maliligtas. So, ang sabi po sa mga nakasulatan, ang mga tao ay himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanglibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. So, man's heart feeling for fear, for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Yung ang kapangyarihan sa langit ay mayayanig, at ang mga puso ng bawat isa ay katakutan o matatakot, manginginig, at matataranta sa mga pangyayari sa mundong ito. Ngunit kailangan ay maging tayo ay maging handa at maging babala sa bawat isa. Amen ba? Hallelujah! Babala sa bawat isa na ang bawat isa po sa atin ay maglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Kung tayo nakaalam ng katotohanan, hindi po tayo matataranta, hindi po tayo mapapanik, hindi po tayo matatakot, hindi po tayo ay makalinlangan o himatayin sa takot sa mga pangyayari sa mundong ito dahil kaganapan ng salita ng Panginoon. Amen ba? At mayroon pong mga bagay na dapat ang ating pong matatandaan. Ang warning po na magbigay po sa atin ng paalaala. At dahil po sa katapusan ng mga babala sa mundong ito, ay mayroon po na global travel explosion. So ang tao dahil po sa mga pangyayari, ang iba, ang tao naghahanap ng kapayapaan, ng kasiyahan, sila po ay nagka-travel, parito. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Daniel chapter 12 verse 4, men going to and fro. Ang tao parito, naghanap ng kaayusan at kapayapaan. Kung gusto po ng ating Panginoon na maunawaan natin, because of, mga kapatid, knowledge increase. Dahil sa kaalaman ay lumalago. Yan po ay ang tao parito po sa kanilang mga ginagawa. So yan po ang explosion, pagkakalat, paglalaganap. So hindi katakataka po na ang mga tao ngayon ay nagiging increase na ng knowledge, paglago ng kaalaman dahil po sa katapusan at kasalutan ng Panginoon na ang mundo po ay parito. Noong una, nahirapan tayo magta-travel. Noong una, mahirapan po tayong makipag-usap po sa ating mga mahal sa buhay. Pero ngayon, ang bilis lang. Dala-dala mo ang gadget mo, nakausap mo doon sa Amerika, sa ibang bansa, di ba? Yan po ang travel explosion, mabilis po na makausap mo.
Pero gusto po ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay maging handa, magbigay ng babala. Hindi katakataka dahil aganapan ng salita na Panginoon, it is the increase of the knowledge, ang paglago ng karunungan at kaalaman ng tao parito po mga kapatid. So, ang paglago ng karunungan at kaalaman, kailangan lumago rin ang ating kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. And we need to grow in the knowledge of God also mga kapatid. Sapagat kung hindi po tayo lumalago sa kaalaman, tayo po ay mapariwara, mapapahamak. Ang Isaiah chapter 4 verse 8, my people are destroyed for the lack of knowledge. Kaya gusto po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng knowledge and wisdom sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang paglago sa karunungan at kaalaman sa Panginoon, kailangan po na mayroon po tayong pagkatakot sa Panginoon. In Proverbs chapter 1 verse 7, no, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. But the fools despise the wisdom and instruction. Ang mga mangmang ay binabaliwala ang karunungan at mga paalaala, babala sa bawat isa. Kaya huwag tayo maging mangmang, kailangan maging matalino po tayo sa pamagitan mayroon takot po sa Diyos na tayo sumunod po sa Diyos, sumunod sa Kanyang mga tuntunin, makinig sa Kanyang babala. Amen ba? Hallelujah! Amen? So, dahil po sa nandito na tayo sa uling kapanahunan ay laganap po ang mga iba't ibang mga karamdaman, yung mga karamdaman, mga sakit, yan po ay kaganapan ng salita ng Panginoon. It is the global pandemic explosion. Yan ang global pandemic explosion, yun po ang laganap ang mga karamdaman. Hindi pa makailan lang noong 2020 hanggang 22 ay nagkaroon po ng pandemic. Dahil sa pandemic at laganap po ang mga sakit sa buong mundo, hindi lamang sa isang lugar, sa buong mundo. Ibig sabihin, kaganapan po ng salita ng ating Panginoon. Ang sinabi sa Matthew chapter 24, verse 7, ang sabi niya, maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian, magkaroon ng mga tagutom, lindol sa iba't ibang lugar. At yan po mga tagutom sa ibang lugar at hindi lamang yan ang mga karamdaman. So, gusto po na ng Panginoon na magbigay po tayo ng paalaala, babala na ang mga nangyayari sa mundong ito ay kaganapan po ng salita ng ating Panginoon. Amen ba? Puri natin ng ating Panginoon. Kaya magbigay tayo ng babala sa kanila na huwag maghiwalay po sa Panginoon, kundi bagkus yan mangyayari. Lalo kang kumapit sa Panginoon. Lalo kang lumapit sa Panginoon. Lalo kang hallelujah. Hallelujah, dumulog sa panalangin sa Panginoon. Dahil nakakatakot, nakakilabot kapag tayo malaglag sa kamay ng Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 31. Nakakatakot, nakakilabot kapag tayo malaglag sa Panginoon. Kapag malaglag tayo sa Panginoon, saan tayo patutungo? Hindi sa kapahamakan at kasiraan. Ngunit sabihin mo sa Panginoon, Lord, hawakan mo ang aming pananampalataya, ang aking mga anak, ang aking pamilya, ang aking hallelujah, praise God, buhay sa Panginoon, sa iyong Panginoon, dahil ikaw lamang ang may-ari ng aming buhay, ikaw ang daan, katotohanan at buhay. Amen ba? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil sa narito na tayo mga kapatid, sa kapanahonan ng babala, sa itong kapanahonan nito, there is a digital money and global tracking explosion. So, digital money, darating na ang araw, dito na digital money, sa halip na, ang bilis mo lang, magpadala ka ng pira through digital money, yan tinatawag ng Paymaya, GCash, yan sa Visa, sa lahat mga tulus magitan po sa digital money, makarating na kagad ng pira, hindi na matagal, di ba? At mayroon pong global tracking. Kung saan ka naroroon, ay nakikita ka. It is a global tracking explosion, laganap po. Kaya hindi mo malilihiman at hindi ka makatago kapag mayroon ka pong hawak-hawak na yan tinatawag ng ID system. Pero kung wala kang ID,
sa iyong kamay at sa noo, ang hawak-hawak mo na gadget, yan ay magiging global tracking. Hello? Ang hawak-hawak mo na gadget, yun ang television, ang iyong cellphone, mayroon tracking yan na mahal. Malalaman kung saan ka. Hawak-hawak mo yan. So, kaya nga sinasabi ng Revelation chapter 13, verse 16 to 18, dahil po sa digital money, na ang mga tao ay pipilitin na magkaroon ng tatak sa kanilang kamay at sa noo upang makapagbinta, upang makapagbili. Kung wala kang tatak sa iyong kamay at sa noo, hindi ka makapagbili, hindi ka makapagbinta, hindi ka makapunta sa roo para papuntungan mo, dahil po ay narito na tayo sa kapanahunan ng explosion ng digital at ganoon din tracking. Mga kapatid, explosion, malalaman kung saan ka naroroon. At ngayon kapag mayroon ka ng ID sa iyong kamay, sa noo, ikaw ay pag-aari na po ni Antichrist. Kaya kailangan ang ating ID, walang ibang ID natin sa Panginoon. Nandiyon ang Spirit ng Panginoon. Nandiyon ang power ng Panginoon. Nandiyon ang Holy Spirit ng Panginoon. Nalalaman mayroon kang Holy Spirit ng Panginoon. How do we know that you have a Holy Spirit? You can speak with other tongues as the Spirit give utterance. Sinabi po sa Acts chapter 2 verse 4. No? Kaya kapag natanggap ang Espiritu ng Panginoon, nalalaman mo na magsalita ka ng ibang wika na hindi mo pinag-aralan, kundi makapagsalita ka ng makalangit na salita. So, ang mundo, si Antichrist, Satanas, gusto niya ang tao ay masundan niya kung saan ka maroroon, malalaman niya, kaya lalagyan kanya ng tracking device, ID yan ang microchip o biochip sa iyong kamay at sa noo. Kaya tinatawag ng salita ng Panginoon sa pilitan na pinatatakan nang sa ikalawang halimaw ang lahat ng mga tao sa kanilang kanang kamay at noo, maging sila'y dakila at hamak, mayaman man, mahirap, malipin at malaya. Ano sabi dito? Sa pilitan, by force. Wala maaaring makapagtinda o bumili maliban sila ay may tatak sa kanilang sa pangalan ng halimaw na ang katumbas na yun ang pangalan na kailangan dito yung karunungan, maaaring malalaman sa sinuman na talino ang kahulugan ay ang bilang ng halimaw sapagkat ito ay bilang ng isang tao at ang bilang na ay 666. Yan ang 666. Kapag mayroon ka ng tatak ng 666, pag-aari ka na ng halimaw, pag-aari ka na ni Satanas. Hindi ka na makatakas. Babago ng iyong pag-iisip. Hindi ka na magsisimba dahil wala ka nang gana magsimba. Wala ka nang gana manalangin. Wala ka nang gana magbasa ng Biblia. Puro ka na lang sa iyong sarili. Puro ka na lang sa trabaho. Puro ka ng pera at pera. So, gusto po ng Panginoon na bigyan ng babala ang bawat isa na ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi sa mundo. Ang paglilingkod natin sa Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Kaya kung tayo maglingkod sa Panginoon, hallelujah, magpakapuspos ang Espiritu ng Panginoon, kinakailangan matatakan tayo ng Espiritu ng Panginoon dahil yan natatak ng kaligtasan. Sinabi po sa Ephesians kabanatang 4 talatang 30, Ephesians chapter 4 verse 30, grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed in the day of redemption. Yan ang silyo ng ating kaligtasan. Kaya huwag mong pighatiin ang Espiritu ng Panginoon. Huwag mo palumbayin ang Espiritu ng Panginoon kung narinig mo ang babala. Magpapuspos na ng Espiritu ng Panginoon. Huwag tayo manatili sa ating kasalanan. Huwag tayo manatili sa ating bisyo, kundi sa kalooban ng Panginoon, sa kaayusan, katuwiran at kabanalan. Amen and amen. So, ang babala, the weapon of the human, mga kapatid, ang global human, it is the death and destruction. So, itong ang babala, mayroon tayo ng global human death and destruction. Kaya yan mga pandemya, yan mga karamdaman, yan ang mga weapon of destruction.
Yan yung missile, ng nuclear, it is the weapon of global human destruction. Yan ang mga missile, ang mga nuclear. Hello? Yan po. Kaya nga, kapag sumabog yan ang nuclear, malanghap mo lang ang hangin, mamatay ka na. Kaya marami ngayon nagkasakit dahil sa hangin. Dahil sa mga global human destruction, marami nagkasakit kapag hindi na kaya ng kanyang system ay magkasakit at papanaw. Kailangan natin ang system natin sa Panginoon. Hallelujah! Panalangin natin sa Panginoon na makasurvive po tayo. Hallelujah! Na iligtas tayo sa weapon of human destruction. Kailangan, Lord, iligtas mo kami, Panginoon, sa kamatayan, sa karamdaman, sa kasiraan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Ang sinabi po sa Matthew chapter 24, verse 21 at 22, sapagat ang mga araw na iyon, ang mga tao ay makaranas ng matinding kapighatian na hindi pa naranasan mula ng likain ang sanglibutan hanggang ngayon at hindi na maranasan pa kahit kailanman. At kung hindi pinapaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon, because of the elect, He will shorten the days. Dahil sa mga hinirang, dahil sa pinili tayo ng Panginoon, paikliin ng Panginoon. Paano paikliin ang panahon? Mabilis na mangyayari ang mga hula sa mga nakasulatan. Mabilis na mangyayari ito na hindi ka magtataka bakit nangyayari ito. It is the fulfillment of the prophecy of the Word of God. Amen. Makagandapan ng propesya ng salita ng Panginoon. Amen ba? Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, yan po ang kaganapan ng salita ng Panginoon. Ang kaganapan ng salita ng Panginoon ng global expansion and global, mga kapatid, evangelism. And global evangelism, kaya sinabi sa Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kailangan ipangaral natin, kailangan ibabala natin sa kapwa natin na tanggapin ang kaharian ng Diyos. Tanggapin ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Para tayo maligtas, yan maging patutuo sa lahat ng mga bansa at darating ang wakas. Amen. Baguhin natin ang Panginoon. Hallelujah. What is the kingdom of God? Ano bang kaharian ng Diyos? If do we know what is the kingdom of God, the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness to the Holy Ghost in Romans chapter 14, verse 17. Ang kaharian ng Diyos, hindi pagkain, hindi inumin, hindi pera, kundi katuwiran, kagalakan, hallelujah, sa banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi pagkain, hindi inumin, kundi ito kagalakan, kapayapaan, katuwiran, hallelujah, sa Espiritu ng Panginoon. Kailangan mo ang Espiritu Santo, kailangan mo ang Diyos, kailangan mo matanggap ang kaharian ng Diyos upang masiyahan ka, upang maligtas mo tayo, upang tayo makatakas sa mundong ibabaw na ito na nariyan po sa kapahamakan. Amen ba? Kaya nga, hindi lamang mga kapatid na expansion o global, mga kapatid, evangelism. Kailangan ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Sabihin mo, kailangan mo ipangaral ang kaharian ng Diyos. Amen ba? Kailangan matanggap nilang kaharian ng Diyos. Anong kaharian ng Diyos? Tanggapin nilang Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah! Hindi reliyon makapagliligtas sa atin. Kailangan mo ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hindi po ang reliyon po. Ang reliyon, bago dumating ang Panginoon, may reliyon na. Kailangan mo ang Espiritu Santo. Sabihin mo sa iyong kapwa, kailangan mo ang kaharian ng Diyos. Walang iba ang Espiritu Santo ng Panginoon para po tayo maligtas! Amen po! Hallelujah! Amen! Hindi lang ang global expansion ng evangelism na ipangaral po natin. It is the global, mga kapatid, materialism and prosperity. Sinabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, ang sabi diyan, when this says peace and safety,
Then suddenly destruction cometh upon them, a trouble upon a woman with child, and they shall not escape. Ito po, yan ang kaganapan mga kapatid na sabi mo parang umuunlad ka na. Materialism ng tao, prosperity and materialism, it is the, mga kapatid, prophecy na sinasabing payapa na ako, safety na ako dahil maganda na ang buhay ko, marami na akong pera, maganda na aking trabaho, at marami na akong negosyo, marami na akong propiedad. Pero ang sabi ng Panginoon, darating ang kapamakan, kagaya ng dadalang tao na hindi mo matatakasan, hindi ang kaligtasan ng materialism, hindi kaligtasan ng kasaganaan, hindi ang kaligtasan mga kapatid na makamtan mo ang property sa mundong ito. Ang kaligtasan ay matanggap mo ang kaharian ng Diyos. Ang kaligtasan, matanggap mo ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Pagharian ka ng kaharian ng Diyos, pagharian ka ng Espiritu ng Panginoon upang tayo maligtas, upang tayo makatakas. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Praise God! Kaya, sinabi sa Romans chapter 2 verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to the gospel. So, wala kang maitatago. Ang ebanghelyo na mapakinggan mo, ang ebanghelyo na binabala sa kanila, walang naitatago sa tao ang hukuman ng Panginoon. No? Ayon sa ebanghelyo. So, ang ebanghelyo na ipinapangaral ay kailangan na ipangaral, may sabi mo sa kanila para wala na silang may dadahilan. Amen. We need to preach the gospel. We need to preach the kingdom of God. Anong kaharian ng Diyos? Anong ebanghelyo ng Diyos? Na si Kristo ay namatay, na ilibing at nabuhay na maguli. Ayon po sa 1 Corinthians 15, kaya hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah, 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 amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon, amen. Wala nang ibang kaligtasan kapag tanggapin natin ang kaharian ng Diyos, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sinabi po sa Isaiah 25 verse 9, it shall be said, and that day, at sinabi sa araw na yun, lo, narito, there is our God. This is our God. There is a God that save us. Mayroong Diyos na magliligtas sa atin. Ililigtas tayo ng Diyos. Hallelujah! We have waited for Him. Tayo ay naghihintay sa Kanya. Naghihintay ka ba sa pagliligtas ng Diyos? Pangako ng ating Panginoon nakapropesya kay Isaiah, the major prophet of God. And He will save us. Sinabi niya, He will save us. Iligtas ka. Iligtas tayo ng Panginoon. This is the Lord. Ito ang sinabi ng Panginoon. We have waited for Him. Hinihintay natin siya. We will be glad and rejoice in His salvation. Ako'y magalak. Ako'y matutuwa sa pagliligtas ng Panginoon. Hindi ka matutuwa ba na iligtas ka ng Panginoon? Hallelujah! Ililigtas ka ng Panginoon kung natanggap mo ang ebanghelyo ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon kung tinanggap mo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! Amen! Will you receive the kingdom of God? Will you receive the gospel of God? Amen! Purihin ng Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Kaya ibabigay natin ng babala sa kanila. Ibigay natin ang babala sa kanila. Dahil ang babala ay wala pong maidadahilan na sila kung tayo ay nagbigay ng babala sa kanila. Amen ba? Ang sabi po sa mga kasulatan, sa Daniel chapter 7 verse 10, Daniel chapter 7 verse 10, a very stream issued and came forth from before him. 1,000 ministers unto him, and 10,000 tongues, and 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. So, sinasabi diyan, 1,000 ay mga mag-minister sa Panginoon, ngasiwa sa Panginoon, at 10,000 ay harap sa Panginoon. Ibig sabihin, million ay upo
sa luklukan ng Panginoon at bubuksan ang mga aklat. Ayon po sa Tagalog po, ating pong tunghayan, sabi po sa Tagalog, parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon bukod pa sa daang-daang milyon. Milyon-milyon, daang-daang milyon na nakatayo sa laban niya. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binubuksan ang mga aklat. Ibig sabihin, marami pong maliligtas kapag tayo magbigay ng babala. Kaya mayroon pong social media, ipinapangaral ng salita ng Panginoon upang magbigay ng babala sa sangkatauhan, upang matanggap ang karya ng Diyos, upang matanggap ang ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang aklat na ito ang maghukom sa bawat isa. Anong aklat? Ang aklat ng mga gawa at ang aklat ng buhay. The Word of God, hallelujah, it is the Word, hallelujah, that God will judge us. His Word, mga kapatid, ang kanyang salita ang siyang maghukom. Ang sabi sa John 12 verse 48, the words that I speak unto you shall judge him in the last day. Ang mga salita na sinasalita ko sa inyo, ang siyang maghukom sa kanila sa huling kapanahunan. So, marami pong maliligtas dahil nakatala sa banal na kasulatan, milyon at hundreds of million. Amen ba? Ibig sabihin, kailangan maganap ang hula ng Panginoon. Paano silang maligtas? We need to preach the gospel throughout the world. So, hallelujah, for a witness for all nations, the end shall come. It is the global evangelization, hallelujah, global expansion of the Word of God. Amen na purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, marami pong naligtas na mga Muslim na dati sila ay sirado-kandado, mga panatiko. God opened their understanding. Ang Diyos ay nagbukas sa kanilang kaunawaan, mga kapatid. Because the Word of God was opened up on their mind. In Luke chapter 24, verse 45, they will open their understanding that they will know that the prophecy of God that Christ died and buried and rose again on the third day according to the Scripture. Kaya kinakailangan, malalaman nila ang namatay na libing na buhay maguli. Hallelujah, na ang pangaral sa salita ng Panginoon magsimula sa Jerusalem. That repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, and the end shall come. Kaya ipangaral po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. We need to preach the gospel throughout the world. Amen po rin natin ang Panginoon. Kasi sa mamagitan po sa social media, nakakarating ang ebanghelyo kahit sa kanilang tahanan, kahit sa kanilang paaralan, kahit sa trabaho. They will open the social media, they will hear the Word of God. They will listen to the Word of God, and God will convict them. God will convict them. Sinabi sa John 16 verse 8, hallelujah, the Spirit of truth will come, He will guide you in all truth. When the Spirit of truth will reprove them. Hallelujah. Amen. Sila ay sa sumbatan ng Panginoon. Alam niyo po, ang Espiritu ng Panginoon siyang magsusumbat po sa atin. Kahit tayo natutulog, God will refuel you and God will reform you. Kaya alam niyo po mga panaginip, God speaking to us. Nangungusap ang Panginoon po sa atin. Ayan po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nangungusap ang Panginoon. In Ecclesiastes, in Job chapter 33, verse 14, sabi niya, God speak once and twice in the dreams and vision. Ang Panginoon nangungusap minsan at pangalawa sa mga panaginip at sa mga pangitain. Praise God. Kaya, kung hindi ka maniniwala sa babala ng mga pastor at mga lingkod ng Panginoon, ang Panginoon mangungusap sa iyo through dreams and vision. Mangungusap isang Panginoon. Kaya nangungusap Panginoon sa mga Muslim, sa mga sinado-kandado mga panatiko dahil it is the last day that they need to be warning. Sila kailangan na bigyan sila ng babala. Bibigyan tayo ng babala ng Panginoon upang wala na tayong may dadahilan. In Romans chapter 1 verse 20, hallelujah, no man's, hallelujah, no excuses na ang tao. Wala nang idadahilan. Yan po. In Malachi chapter 3 verse 16, then the fear the Lord. Then they that fear the Lord speak often one to another. At ang natakot sa Panginoon magsalita, lagi-lagi
At minsan hallelujah, sumusunod that the Lord hearken at ang Panginoon, hindi lamang minsan kundi lagi, at ang Panginoon ating po pakinggan, and heard it, as yan ang inig. And a book of remembrance was written before him, at ang aklat ng alaala ay nakasulat sa kanila. For them that fear the Lord, that thought upon His name, ang mga natakot sa Kanya at nag-iisip sa Kanyang pangalan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. There is a book of remembrance. Isang patotoo po, itong asir natin ay tinawagan ako, sabi nila, Pastor, ay nawala na sa sarili, amnesia na po ang aming nanay, hindi na natin kilala kami. Kating anak ko, hindi niya kilala sa kanyang asawa ng anak, sino kayo? Bro, through the miracle of God, we pray for them, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. God remember their works. God remember, hallelujah, their labor of God, hallelujah. At alam niya ang katotohanan, alam niya ang salita ng Panginoon. God, hallelujah, perform miracles at naunawaan na ibalik sa Kanya ang alaala, ibalik sa Kanya ang hallelujah, ang alaala, at nakilala niya kami, nakilala niya kanyang mga anak. For God is a miracle God. God will hearken your voice. God will hearken your prayer. If you remember the word of God, at God will remember your name. Amen. But the labor of hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyong mga labor sa Panginoon, ang iyong mga pagpapagal sa Panginoon. Amen. Hallelujah. My wife ay patutunuhan po, mga kapatid, na may sakit siya ng cancer. Ang sabi ng doktor sa kanila, operahan siya pero mamatay rin. Pero narinig niya, may busis doon sa operation, sabi niya, Christ is the answer. Ibig sabihin, mayroon ba nag-awit dito? Sabi naman, nagbabusal dito, wala pala. Dahil Christ is the answer, ang katugunan sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Nagpapatunay ang Panginoon ay nagbigay ng babala na hindi ka gagaling sa operation. Gagaling ka sa kay Kristo Jesus. Gagaling tayo kay Jesus Christ. Jesus is the answer. Christ is the answer. Christ is the healer. Christ is the Savior. Hallelujah. Son. Amen ba? Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Amen ba? Itong ating hallelujah kapatid, si Badaliti mga kapatid, ang ating MD na maputol na sana ang kanyang liig. Nagaling siya sa PGH, niluwan na ng PGH dahil wala rin magawa ang doktor. Pero, nung nag-pray ay sa Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon. God answers prayer, mga kapatid. Dahil walang imposible sa Panginoon. Kapag tayo naniniwala sa Kanya, hallelujah, at alalahanin ng Panginoon ang iyong mga babala, ang iyong mga labor, hallelujah, sa Panginoon. For your labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 15 verse 58. Ang iyong mga pagpapagal ay hindi na walang saysay. May pakinabang sa ating Panginoon. Amen ba? Kaya ang iyong pagsimba, ang iyong pagbibigay, ang iyong pagtulong, it is the labor, hallelujah, in the Lord, the investment in the Lord, that your labor is not in vain in the Lord, na lalagay yan sa alaala ng Panginoon, na lalagay yan sa book of remembrance, the book of works, hallelujah, and God will hearken your prayer. Pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, kailangan natin magwawagi. In Revelation chapter 3 verse 5, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng Panginoon ng damit na puti. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. So, kailangan ang iyong pangalan hindi mabubura sa aklat ng buhay. Paano? Paano ang paraan? Ano ang paraan para hindi mabura yung pangalan sa aklat ng buhay? To maintain that your name will be retained in the book of life, para gagawin mo na manatili na hindi mabubura. Ano sabi yan? Ang magtatagumpay. Magbigay ka ng mabala. Kailangan mo, kaibigan, magtatagumpay mo tayo. Kapatid, magtatagumpay mo tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, sa anumang mga nangyayari sa mundo. Kailangan tayo magtatagumpay. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Mayroong 5 babala na kailangan natin mapagtagumpayan.
Number 1, deception. Number 2, mga kapatid, ano yan? Mga kapatid, distraction. Deception. Distraction, mga kapatid. Kailangan mapagtagumpayan ng deception. Kailangan matagumpayan natin ang distraction. Ano yan? Kailangan mapatagumpayan natin ng ano? Ang division. Gusto niya sa taas mahiwalay ka sa Kanya. Gusto ko ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya. Huwag tayo maghiwalay sa ating Panginoon. Manatili tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen ba? Kailangan manatili tayo sa Panginoon. Ba't magtagumpayan natin ang mga... Tingnan mo ngayon. Maghiwalay. Sa kapatid natin dito, narito siya, inadapt natin sa Panginoon kasi naghiwalay dahil po sa kasalanan. It is the division of the work of Satan. Law. Kaya na kailangan huwag tayong mapanlilakay sa Diyos. Kaya na kailangan manatili tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya na kailangan manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong madisave. Huwag tayong mga kapatid mahiwalay sa ating Panginoon. Magsunod kayo na kailangan mapagtagumpayan natin ang sabi ng tukso. We need to overcome temptation. Dahil po gusto ko ng Panginoon mapagtagumpayan natin ang tukso, ay nagsabi dyan, in 1 Corinthians 10 verse 13, God will not give you temptation that you cannot able. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi magbigay ng pagsubok na hindi mo kaya. But God will give you a final way. Ang Diyos magbigay ng daan that you can able to escape this temptation. Hindi sabihin kapag manatili ka sa Panginoon, gusto po ng Panginoon na pagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil ang pagsubok ay nandyan lang yan, kaakibat sa ating buhay. Dahil sa James chapter 1 verse 2 and 3, the trying of your faith worketh patience. Count it all joy when you fall into direct temptation. James chapter 1 verse 2 and 3. Magalak ka kung ano man mga pagsubok sa iyong buhay. Magalak ka dahil ang pagsubok ay dyan nakita ang iyong pagtitiis, ang iyong pagtsatsaga. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Makita ang iyong pagtsatsaga sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Amen! Maglilingkod po tayo sa Panginoon na maging may katapatan po, mga kapatid. Dahil kapag hindi tayo naglingkod sa Panginoon na may katapatan, hindi magtatagumpay. Kaya, to overcome temptation, manatili kang matapat sa Panginoon. Kailangan mo, mga kapatid, hallelujah, ang manatili sa Panginoon. You need to abide the word of God. In John 15, verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done to you. Kaya nga, para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, manatili tayo sa Panginoon. Sabi mo, manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong hiwalay sa Panginoon. Ayan ba? Huwag tayong mag-slide. Manatili tayo sa pagsamba. Manatili tayo manalaki sa Panginoon. Manatili tayo, hallelujah, makapag-usap sa Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya, huwag kang ampanti na hindi mabubura ang iyong pangalan. Yung tuturo na nila sa ibang mga sekta na once you are saved, you are saved. Hindi totoo yan. Dahil kung once you are saved, you are saved, hindi ka na kailangan mo siya kasi tinanggap mo ng Panginoon. Eh. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan tayo magtatagumpay. Kapag hindi tayo magtatagumpay, buburahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen ba? Paano maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? How do we know that your name was written in the book of life? Dahil sinabi sa Revelation 20 verse 15, whosoever was not written in the book of life shall cast into the lake of fire. Ang hindi na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, itapon sa dagat-dagat ang apoy. How do we know that your name will be written in the book of life? Paano natin nalalaman ang iyong pangalan na isulat sa aklat ng buhay?
How do we know? If you are baptized in the name of Jesus Christ. In Galatians chapter 3, verse 27, for as many has been baptized into Christ, have put on Christ. Kapag ibinihis mo na si Kristo, ibinihis mo na si Kristo, ibinihis mo na si Kristo, hallelujah, nanatili na si Kristo sa iyo, kaya tinatawag ka ng Christian. Hindi Kristiyana. Hindi na kung anong mga tawag sa iyo. Ikaw na ay Christian, ibig sabihin Christ-like, ibig sabihin si Kristo na sa iyo na. Puri natin ang Panginoon. If in man be Christ is new creation, all things are passed away, behold, all things are become new. In 2 Corinthians 5, verse 17. Kung ikaw na kay Kristo, you are a new creature. Bago ka ng nilalang. Bago ka ng nilalang. Tanungin mo ang iyong katabi mo, binago ka na ba ng Panginoon? O nanatili ka sa lumang mong pagkatao? Kung nanatili ka sa lumang pagkatao, hindi ka pa binago. At ang pagbabago ay ang manatili ka sa Panginoon. Kapag hindi ka manatili sa Panginoon, hindi ka mabago. Praise God. Hindi ka mabago. Hindi pa ang paro-paro. Bago siya naging paro-paro, naging uod siya, gagapang siya papunta doon sa kahoy at sa doon sa balat at ganoon rin doon sa mga leaves, sa mga sanga doon, sa mga dahon. Naggawa siya ng kukon at siya nanatili na nakababad sa presensya ng pag-google sa kanyang Panginoon. Kaya kinakain nakababad ka sa presensya ng Panginoon. At kasi paglabas niya, hindi na siya, naging paro-paro na kailangan. Oh, fly away, oh glory, fly away. When He comes, hallelujah, by and by, I fly away. When I die, hallelujah, by and by, fly away. Amen ba? Hallelujah! Lilipad ka na! Kaya kinakailangan mamatay ang lumang pagkatao. Hello? Says sa Romans chapter 8, verse 6. Romans chapter 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen ba? Kaya, lagi natin sinasabi, lagi pong maraming bersikulo ni Pastor, dami-dami. Alam niyo po, I'm not living by own words, but we are living unfounded by the word of God. Amen ba? Tayo nabubuhay hindi sa aking salita, kundi sa salita ng Panginoon para tayo na mabubuhay. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Yan po. So, and Revelation chapter 3 verse 8, ano sinabi niya? I know thy works. Behold, I have set before thee an open door. Alam ko ang iyong mga gawa. At naglagay ako sa iyo ng bukas na pintuan. And no man can shut it. Kapag binuksan ng Panginoon, walang makasisirado. Walang makapagpipinid ng pinto. Because God only opens the door. For thou hast a little strength, kaunti lang inyong lakas, and has kept my words. Ngunit kahit maliit lang ang iyong lakas, mahina ka lang, nanghihina ka, ngunit manatili ka sa salita ng Panginoon. At ang sabi niya, has not denied my name. Has not denied my name. Hindi mo ikipinakaila. Sabi, ikaw ba Kristiyano? Opo, Kristiyano ako. Ikaw ba naging Kristiyano? Opo, naging Kristiyano ako. Saan ka naglingkod sa Panginoon doon sa Lord Jesus Christ Ministry? Dahil siya ang mabigay sa akin. Si Jesus Christ, hindi si Pastor, kundi si Jesus Christ ang mabigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kung hindi mo ipinagkaila, praise God, ang pangalan ng Panginoon. Amen ba? Amen. At 2 Timothy chapter 2, verse 12, if we will suffer with Him, we shall reign with Him. If we deny Him, He will deny us. Kung ipinagtanggi mo ang Panginoon, tanggihan ka rin ng Panginoon. Kung naghihirap ka sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, hallelujah, maghahari tayo kasama niya. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Maghahari tayo kasama ng ating Panginoon. Maglingkod mo tayo sa Kanya. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, glory to God. In Revelation chapter 14, verse 7, He said, sing with a loud voice, fear God. At may narinig akong boses. At sabi, matakot tayo sa Diyos.
and give glory to Him at mabigay tayo ng papuri sa Kanya. Hallelujah. Hindi papuri sa akin, hindi papuri sa tao, kundi papuri sa Diyos. Kung tayo pagpalakpakan sa mga basketball player, palakpak tayo sa mga artist, pagpalakpak tayo, ang papalakpak sa tayo saan? Dito? Sa taas, mga kapatid. Purihin na nila ang Panginoon! Nailigtas ako ng Panginoon! Niligtas tayo ng Panginoon! He is the King of Kings and Lord of Lords, is the Savior! He is the coming King. Walang ibang darating kundi Jesus Christ. Amen ba? At sabi diyan, for the hour of His judgment is come. Ang oras ng paghukom ay darating na. And worship Him that made heaven and earth and the sea, the fountains of water. Ang langit, ang lupa, ang karagatan, at ang mga bukal ay magpupuri sa Panginoon. Kung hindi ka magpupuri sa Panginoon, ang mundo magpupuri. Ang mga bukal magpupuri. Ang dagat ay magpupuri. Ang mga lupa ay magpupuri. Kaya nga, magkaroon ng lindol eh. Kinakatakutan nila magkaroon ng big one daw. Maraming mamatay. Kapag hindi tayo magpupuri sa Panginoon, ang bato magpupuri. Ang lupa ay magpupuri. Ang dagat ay magpupuri. Ang mga bukal magpupuri. Bumukulong yan. Ang mga dagat magkaroon ng malaking tsunami. Kaya, wag kang makatubili magpupuri sa Panginoon upang iligtas tayo ng Panginoon. Yan ang judgment ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin ay magpupuri sa Panginoon. Sabi, Lord, purihin ka. Darating ang iyong pagliligtas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Darating ang pagliligtas ng ating Panginoon. So, ang sabi po sa Revelation 22 verse 11. Pansinin mo ang nakahula sa Revelation 22 verse 11. He that is unjust, let him unjust still. Ang mga palpa, ang mga matigas ang ulo, ang mga taong masaguliro, hindi matuwid, patuloy siya ng hindi matuwid. Nakahula yan talaga. Kapag hindi siya makinig, nakatakda siya na siya ay hindi matuwid. Basaguliro. Basaguliro pa rin siya. Wala sa sarili. Ang sabi dyan, he is filthy, let him be still. Ang mga marumi, manatiling marumi. Ibig sabihin, titingnan mo mga baliw. Naging baliw pa rin. Diba? Marami naging baliw. Sa ano? Baliw sa droga. Baliw sa cellphone. Baliw sa malaro. Nabaliw ka na sa laro. Nabaliw ka na sa social media. Nabaliw ka na sa Facebook, sa lahat mga yan. Marami na babaliw na. Yan ang gawa ni Satanas. Yan sinasabi. Naging baliw, naging marumi, nagpakarumi. Ngunit ang mga matuwid ay magpakamatuwid. Ang banal ay magpakabanal. Sinasabi nila, pabanal-banal, hindi naman banal. Pa-study Bible, wala pa rin walang paggabago. Kaya po napupulaan po ang salita ng Panginoon. Kaya makikita ng mundo na ikaw ay mayroong pagbabago. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. For we are the living epistle. Tayo po ang buhay na epistola ng Panginoon. In 2 Corinthians chapter 3 verse, mga kapatid, 3. We are not written by ink, but by the Spirit. For we are the living epistle of God. Buhay na epistola ng Panginoon. Kaya na ipamumuhay natin ang salita ng ating Panginoon. Amen ba? Magbigay ng babala sa bawat isa. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord God. Hallelujah. Kaya, huwag tayong masaktan, kaibigan, kapag tayo pinagsabihan. Ayaw ko na mga kapatid, elaborate pang kabanalan kapag i-elaborate ng kabanalan para tayong kaliskisan. Masasaktan po tayo. Kayo na po magsasuri kung kailangan natin ng kabanalan. Alam niyo po kabanalan masakit. Pero po, nakakabuti. Pinasabi nga, ang wholeness, nakakalinis, ngunit nakakainis. Sa mga taong ayaw magbago. Hello?
mga tao ayaw magbago. Dahil sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the carnal man receive not the things that are spiritual. O di naman, hindi nila naunawaan. And they are spiritually discerned. Ang Espiritu ng Panginoon nakakaunawa. Kaya kapag manatili ka sa pagkanal pagkatao namin, you cannot understand the Word of God. Hindi mo maintindihan ang salita ng Panginoon. Kaya para maintindihan nila ang salita ng Panginoon, we need the Spirit of God. We need the Spirit of God. And there's someone will teach you, or someone will give you a word and advice, and listen the advice of the person that are filled with the Holy Ghost. Dahil sinabi po sa Proverbs chapter 11 verse 14, for the multitude of counselor, there is safety. Sa karamihan ng maraming babala ay mayroon pong katiwasayan ng kaligtasan. Kailangan mo ang babala ng ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Nakakatakot po itong huling kapanahunan. Ang sabi sa Revelation 22 verse 19, if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, kung sinong tao mag-alis ng mga salita ng Diyos sa propesya ng banal na kasulatan, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the holy things which are written in this book. Sino po ang nag-aalis? Marami pong mga reliyon na binabawasan ng salita ng Panginoon. Hindi pinapangaral ang katuwiran. Hindi pinangaral ang katuwiran. Hindi pinakamangkaral ang kabanalan. Hindi pinakangaral ang wasto. Hello? Hindi po nag-angat po tayo sa ating sarili. Walang katuwid kundi ang Panginoon. Walang reliyon na tama kundi si Jesus Christ ang tama, mga kapatid. Ang tamang hallelujah reliyon, mga kapatid. Anong tamang reliyon na dalisay na reliyon? In James chapter 1 verse 12, a pure religion is undefiled. Ang dalisay na reliyon ay hindi po nahawaan sa mundo nito. Hindi nahawaan sa mundo nito. Huwag tayo magpahawa sa mundo ito para maging dalisay tayo na reliyon. Amen, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! To visit the widow, to visit the orphan of their affliction, that will not be unspotted from the world. Para hindi sila mahawaan sa mundo ito. Kaya bisitahin natin, tatulungan natin ang mga ulila at mga wala ng malalapitan. May mga bako, mga ulila. Alam niyo po, kapag tumutulong ko sa mga uli, sa mga nahirap, hindi na silang kaganti sa'yo ng Diyos na gaganti sa'yo. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Ang Diyos na gaganti sa'yo. In Proverbs chapter 19 verse 17, ang sabi diyan, he that lendeth upon the poor, lendeth unto the Lord. Ang siyang nagtutulong, nagpapahiram, tumutulong sa mga mahirap, ay nagpapahiram sa Panginoon. And God will pay upon you. At babayaran ka ng Panginoon. Hindi na sila makabayad, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Kaya kung may utang ang kapwa mo, hallelujah, sigilin mo sa Diyos. In Philemon chapter, mga kapatid, chapter 1, verse 18, sabi nga ni Pablo kay Philemon, kung may utang ang kapwa mo, sigilin mo sa akin. Ang Diyos ay magbabayad sa iyo. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Huwag tayo nanatili sa ating pagkatao, sa pagkamaterialistic, sa pera ng mundo ito. Mga hallelujah, magbigay ng pabala tayo. Praise God, na magtatagumpay tayo, hallelujah, sa Panginoon. Huwag tayong maalipin sa mundo, huwag tayong maalipin sa pera, huwag tayong maalipin sa material na bagay, kundi maging alipin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Na maglingkod sa ating Panginoon. If any man be in Christ, he is new creature. Bago ka na nilalang, hallelujah. If any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow him. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9 verse hallelujah 23. Gusto po ng Panginoon. Hallelujah. Susunod tayo sa Kanya. Hindi tayo susunod sa ating sarili. Okay?
Ang sabi po, number 1 and number 2, time listening to God by feeding on His Word with the Scripture reading. Nagbabasa ba tayo ng Biblia lagi-lagi? Nagbabasa ba tayo ng Biblia? O, laro ka lang dyan. Kaya may time tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Number 2, time to apply God's Word in my life. In Scripture, memory, and meditation. Amen ba? Kailangan mo may Scripture, memory ka at may meditation. Kaya sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9, this book of the law shall not depart out of our mouth, but thou shalt meditate therein the night, that thou mayest observe according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Magkaroon tayo ng kaginawahan at tagumpay kung ating imemorya ang salita ng Panginoon, kapag ating ipagnilay-nilay, pagbulay-bulay, hindi ka nakababad sa reliyon mo, sa gadget mo, sa laro mo, sa social media, nakababad ka sa pag-memorize ng salita ng Panginoon. Amen ba? Ilan memory verse you have? Ilan ba ang memorize na sa iyo? Ang tagal-tagal nyo na, isa lang, dalawa. Ilan po? Kapag memorize na ng Panginoon, ilang versikulo nalaman mo? Panginoon, isa lang eh. Isa lang. Kailangan po hanggang, kaya kinakailang dagdagan mo araw-araw. Kaya mayroon tayong memory verse. I'm not preaching my own words, but by the Word of God. Amen. Napuri natin by Word. Amen ba? By the Word of God. Kailangan ng Word of God upang magtagumpay po tayo, mga kapatid. Kaya sinasabi, marami kang bersikulo ni Pastor, maraming bersikulo, magkakasawa na. Kapag nasawa ka ng Word of God, magsasawa rin ang Diyos sa iyo. Dahil ang Diyos hindi nagsasawa kung ikaw hindi magsasawa sa pihilig ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Pangatlo at pang-apat, time to talk to God by prayer. Kailangan lagi kang manalangin sa Panginoon. Pang-apat, time to talking to others about God's plan of salvation. It is the witnessing and soul winning. Kung tayo ay nanalangin, pray with action. We need to testify and we need to have a soul winning. Sabi natin, soul winning. Witnessing. Amen ba? Hindi lang panalangin, kailangan go and preach the gospel to every creature. Hindi lang dito sa simbahan ka mangalal, magpatotoo, mag-testimony at mag-short. Ang sabi namin, go and preach the gospel to every creature. Kung bakit kayo ipangaral Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumampalatay mabuti si man, hindi. At hallelujah, maligtas ang hindi sumampalatay parusahan. Sabi ng Panginoon sa Mark chapter 16 verse, mga kapatid, 16, mga kapatid, kailangan tayo mangaral sa Panginoon. Praise God. Amen ba? So, what is God's purpose for this end time warning? Anong layunin ng Panginoon? Bakit ay mayroong disaster, mayroong pandemya, karamdaman, mayroong tragedy, mayroong digmaan, mayroong earthquake, mayroong tsunami, mayroong pumapatay na pinapatay, mayroong pong terrorist attack, and other bad things mayroong nangyayari sa mundo ito, maraming patayan, mayroong sagasaan, mayroong nangyayari sa mundo ito, nawala ng leeg, nawala ng puso, nawala ng kamay, nawala ng paa. Namatay na. Ang sabi dyan, an opportunity for people to change. Yan ang oportunidad na kailangan ay magbago. Amen ba? Yan ang oportunidad na kailangan ay magbago. That their mind, hallelujah, are about God and repentance. Amen ba? Yan ang panahon na kailangan tayo magsisisi. Dahil sinabi sa Luke chapter 13, except ye repent, ye shall all likewise perish. Again, sabi, except ye repent, ye shall all likewise perish. It is, mga kapatid, na always reminding
Lagi pong sinapaalat ng Panginoon. Pinaulit-ulit ng Panginoon, exit. Liban na kayo panganak muli. Maliban ka magsisi ng iyong kasalanan, mapapahamak ka. Ibig sabihin, it is not a redundancy. It is unnecessary. Hindi na, parang paulit-ulit naman yan, paulit-ulit palagi. Hindi paulit-ulit yan, kailangan mo yan. Kailangan magbago ka. Kailangan magsisig. Kailangan magbabautismo ka sa Panginoon Isus. Kailangan matanggap ang Espiritu Santo. Kailangan matanggap ang kaharian ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! Hindi sa warning. Magbigay ka ng babala. Huwag ka magsawa na bigay ng babala upang maligtas sila. Upang hindi singilin ang kanilang mga dugo sa iyong mga kamay. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga, hell is enlarge himself. Ang impyerno ay lumalaki. Marami pong namatay araw-araw. Ay sabi niya sa Isaiah 55 verse 14, lumalaki ang impyerno. Bumubuka ang iyong bunganga at wala pong sukat. Bakit? Dahil marami pong namamatay. Walang sukat. Hindi nasisiyan ng impyerno. Without mission, lumalaki. Dahil marami mga tao pumapasok doon sa kanilang makayabangan, galak pa na nalalaglag doon. Para sinasabi ng iba. Nalala ko nga po ko sa niya, kapag hindi ka magbago ako, talagang mag-impyerno ka. Sabi naman sagot pa niya sa akin, hindi bali, marami naman kami. Tama, sinabi na ba ng kasulatan? Multitude. Magmamayabang pa. Marami naman kami. Gusto mo pala? Sige, subukan natin. Sinuto natin ang puwet mo ng apoy. Kasi mainit yan. Ayan mo ba? Ayan mga pakatwiran na mga tao sa mundong ito. Kapag sinutan mo puwet niya siya ng apoy, ay mainit yan. Hindi lang mainit. Mas mainit sa impyerno. Hello? Kailangan magbago po tayo! Magbigay ng babala! Magbago po tayo! Magsisi po tayo ng kasalanan! Dahil marami ang tao pumunta sa impyerno at lalong pasama na pasama. Yan ang iniisip ng tao. Napakatwiran ng kayabangan. Kasi marami naman kami, hindi naman nag-isa lang. Marami talaga. Marami maliligtas. Kung magsisisi sila ng kasalanan. Amen ba? Amen. Hallelujah, hallelujah. Panghuling talata po. Nandyan po ba kayo? In Revelation chapter 20 verse 12, I saw the dead, small and great, stand before God, and the book were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead will judge out of the things which are written in the book, according to the works. Sa iyong mga binuhatan, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Don't be weary in well-doing. In due season you shall reap if you faint not. In Galatians chapter 6 verse 9. Kaya huwag tayo magsawa. Kaya ano mang ginagawa mo sa Panginoon, nakasulat yan sa aklat ng mga gawa. Amen ba? Ang iyong mga panalangin, ang iyong pagsamba, kung paano ang mga simbahan ng iba, mayroong attendance, mayroong pang resibo, dahil nagdaluit mo. Ang iyong mga pagbigay ng resibo. Gusto niyo ba ilista pa na absent ka? Gusto ilista ba na hindi ka nagbigay? Gusto na ibigay may ginawa kang masama? Pero sa banal na kasulatan, mayroong listahan ng Panginoon. Mayroon pong book of works. Muli po tayo sa Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag tayong magsawa sa paggawa sa Panginoon. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa Panginoon. Hallelujah. God, hallelujah, speaking to you right now. God, open, hallelujah, hallelujah. The book of life, the book of works, hallelujah. God will judge every man according to the works that he have done. Ano bang ginawa niya? Hatulan siya ng ating Panginoon. Hallelujah. There is an open door of salvation. While the door is open, we need to be hurry. Habang bukas ang pintuan ng kaligtasan, magmamadali tayo na makapasok. Hallelujah, hallelujah. Nakapasok mga kapatid.
At ang pintuan na lang, walang iba si Jesus Christ. He is the door. In John chapter 13 verse 9, I am the door, sabi ng Panginoon. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Kaya gusto po ng Panginoon ng aming minamahal, lumapit tayo sa Kanya. Sabihin natin, Lord, here I am, Lord. Papasukin mo ako sa pintuan. Papasukin mo ako sa daan at katotohanan at buhay po, Panginoon, Lord. Hindi kita ikakaila, Panginoon. Hindi ako, Panginoon, magtatampo sa iyo. Hindi ako magdaramdam sa mga babala ko, Panginoon, sa aking kamalian at kasamaan. Salamat po, Panginoon, pinagaling po ako. Salamat po, niligtas mo ako. Salamat po, Panginoon, pinalaanan mo ako. Tingalaw mo ako, Panginoon. Pinalaanan mo ako, Panginoon, sa mga panagim, sa mga pagitahin, Panginoon. Halesak ka naman, halesak kita. Salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong babala. Salamat po, Panginoon, sa iyong palaala, Panginoon. Niligtas mo kami, Panginoon, Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, forgive me, Lord, the things that I have done in my life. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga ginawa ko sa iyong harapan ko, Panginoon, Lord. Habang bukas ang pintuan ng kaligtasan, sabi natin, here am I, Lord. Hallelujah, papasukin mo ako sa iyong pintuan. Papasukin mo ako sa iyong tamang daan po, Panginoon. Ikaw daan, katotohanan at buhay po, Panginoon, Lord. It is a final warning, praise God. Huwag tayong, hallelujah, magmatigas. Huwag tayo magmalaki na sinasabi mo marami pupunta sa impyerno. Tama ako, marami pupunta sa impyerno dahil nagmamalaki pa sila sa kanilang kasalanan. Sa kalabalaya sa gusto po ng Panginoon, hallelujah, magbago tayo. Gusto po ng Panginoon, hallelujah, magbalik loob tayo sa Kanya. Habang hindi pa uli lahat, Kaya sanda, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong babala. Salamat po sa iyong mga paalaala po, Panginoon, Lord. Mahal mo kami, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, pahama kami. Ayaw mo po, Panginoon, mapariwara kami sa iyong harapan. Wala sa kalabalaya, sa kiyala, sa Lord. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo sila, maging bunganga mo. Maging kamay mo, Panginoon. Maging spokesman mo, Panginoon. Nagbigay ng babala sa aming kapwa. Hallelujah. Na hindi kami nasiyan, nakapakinig lang. Hindi nasiyan, nakaupo lamang pagpaputi sa upuan, Panginoon. Hallelujah. Want to be a part, hallelujah, to evangelize the world, hallelujah. The expansion of your words, the expansion of evangelism po, Panginoon, your words, Panginoon, Lord. We have a responsibility. We have a duty, hallelujah, to spread the gospel throughout the world. And then shall come. Mayroon pong kuling ka sa Panginoon. Mayroon pong kilanggot sa atin why we are here. We are still alive. Bakit ka buhay pa? Dahil may tungkulin ni paggawa Diyos sa iyo. Huwag kang maghinawa. Huwag kang magsasawa. Huwag kang magagalit. Kundi sabihin mo, Lord, salamat po. Pinalalahan mo ako, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Mahal mo kami, Panginoon, Lord. Iligtas mo kami, Panginoon. Hallelujah. Pangako na, Panginoon. Hallelujah. I will save you. I will redeem you. Hallelujah. I will help you. Pagaligin tayo ng Panginoon. Iligtas din ng Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, forgive me, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. Hindi po pa nagsinungaling ang Diyos. Hindi nagbibiro ang Diyos. God is not mocked. What a man soweth, he shall also reap it. In Galatians chapter 6, verse 7. Salamat po sa Panginoon sa kanyang babalahaya, sa karabalaya, sa kiyaya, sa talo. We give you praise, we give you honor, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. You are there, hallelujah, 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 to fill us with joy. You are there, hallelujah, 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 to fill us, hallelujah, the Holy Ghost, hallelujah, in Jesus' name. Sige, purihin natin ang Panginoon, Lord. Fill me the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost in Jesus' name. Fill me the Holy Ghost in Jesus' name. Fill me the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. Palakasin mo, Panginoon, ng kapatid na ito po, Panginoon Lord. Na huwag siya po, Panginoon Lord. Hallelujah. Matangay sa mga panghinaan sa kanyang buhay, Panginoon Lord. Fill with the Holy Ghost. Strengthen, Panginoon, His faith on you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sakalabalaya, sakia. In Jesus' name, lead the fruit of the Spirit, Panginoon, by the power of Him, Panginoon, Lord. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Haya, ya, sakalabalaya, sakia, ya. Haya, balaya, sakia, ya. Hallelujah, hallelujah, ya, sakalabalaya. Halabalaya, sakia, sikia, ya. Hallelujah, hallelujah. Haya, sakalabalaya, sakia, sikia. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. I pray by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the anointing of God. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Yala malaya sakala malaya santa. Hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon, ito mga Panginoon. Hallelujah, mga instrumentalist, Panginoon. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah, with the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, patibayin mo po sa Brother Rusty, Panginoon, ang kanyang pamilya. Francisco, pamililigtas mo, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah. Dito pamililigtas mo, gamitin mo si Brother Rimar. Salamat po sa kanilang katapatan sa iyo. Filled with the Holy Ghost. 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 Gamitin mo si hallelujah, si Brother Andy, na mangaral yung mga salita. Hallelujah, hindi lamang sa pagtitinda, Panginoon. Hallelujah, hindi siya may pangaral sa mga driver. Hallelujah, sa mga konduktor, Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon, ng Panginoon, Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah, in Jesus' name, Lord. Ito, Panginoon, kaluluwa si Brother Jolito po, Panginoon, Lord. Mayroon kamukha siya na mga nangangaral, Panginoon, Lord, social media, na milyon mga tao pinapangaral, Panginoon. Nakikita mo gamitin mo si Julito Pulago, Panginoon, to preach the gospel, to be a pastor, to the people, Panginoon, their needs, salvation, kaya, malaya, sakia. Let the flow of the Holy Ghost. Let the flow of the Holy Ghost up His life, ya, sakia, ya, sanda. Halabalaya, sakia, ya, sanda. Hallelujah, ya, sakia, ya, sanda. Halabalaya, sakaya, sakia. Hallelujah, Lord. Gamitin mo po kaluluwang ito. Hallelujah. Hindi lang po, Panginoon. O sa pagkonduktor, Panginoon. He can able to preach the gospel, Panginoon, to every preacher. To every people that are, hallelujah, need salvation. Yes, sakalabalaya, sakia, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sige. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Pray to the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. With the Holy Ghost. With the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost, Panginoon Lord. Lord, salamat po, pinagaling mo, Panginoon, si Jerusalem de Polgo. Umalis na sa depression, sakit sa puso, sakit man po, Panginoon, sa dugo, ano mga sakit, Panginoon. Tunawin, lusawin ito with the blood of Jesus. By the blood of Jesus, I declare healing. I declare deliverance. I declare God help Jesus. Sakala malaya sakia ya santa in Jesus' name. Hallelujah. By the side of Jesus we are healed. By the side of Jesus we are healed. By the side of Jesus Christ we are healed in Jesus' name. Hallelujah. Pagkalayan mo, Panginoon, magaling mo si Father. Panginoon, hallelujah, primalingit, Panginoon. By your stripe we are healed. By your stripe we are healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Sa bibigyan, gamitin mo sa kalawalatian. In Jesus' name. Hallelujah. Kanyang mga anak, maglingkod sa iyo, Panginoon. Nagkakanyang kaluluwa. Ang kanyang kapangasawa. Ang kanyang, hallelujah. Pamangkin, lahat ng kaluluwa, maglingkod sa iyo, Panginoon. To preach the gospel to every creature in Jesus' name. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah, Lord. Sister po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Rosario, Padre Rosario. Let her complete healing. Hallelujah, deliverance upon her life. Yes, Sakala Malaya Sanda. Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name.